Sabi nga sa kasabihan, magkakaiba ang siyam na anak ng isang dragon. Pero sinong mag-aakala na magre-reincarnate ako sa isang pugad ng dragon? Bilang pinakamahina at maliit na itim na ahas. Nang akalain kong itatakwil ako ni ina, at gagawing pulutan ng ibang halimaw dagat, ay aksidente kong na-activate ang Infinite Devour Evolution System. Basta't patuloy akong kumakain, walang hanggan akong lalaki. Hindi lang ako pwedeng mag-evolve bilang isang 9-clawed golden dragon na kayang tupukin ang dagat, kundi pati na rin bilang isang makapangyarihang sinaunang ancestral dragon. Habang nag-iisip ako na humanap ng mga magagandang dragon na pwede kong pormahan balang araw, biglang umalingaw-ngaw ang pig-hating iyak ni ina mula sa malayo. Nang marinig ito ng tatlo kong kapatid, agad silang tuwang-tuwang tumayo, at mabilis na lumangoy, patungo sa pinanggalingan ng tunog. Pero ako lang ang nanatiling seryoso sa aking pwesto. Malinaw na nahihirapang huminga si ina sa kanyang iyak, at puno ng desperadong babala ang tunog na ito. Pagkaisip ko rito, sumugod agad ako. Gamit ang aking buntot, hinampes at itinumba ko ang tatlo kong kapatid. Binalaan ko silang manatili lang sa pwesto nila, habang ako naman ay sumisid patungo sa direksyon ng tunog. Hindi nagtagal, nakita ko rin ang anino ni ina. Kasalukuyan siyang nakikipaglaban sa 5 mababangis na deep sea demon sharks. Dagan-dagan ang kanyang kukuang. Isang duguan at lasog-lasog na shark king. Pero malubha rin ang mga sugat ni ina, lalo na ang butas sa kanyang sensitibong kaliskis. Walang tigil sa pag-agos ang dugo niya, dahilan para hindi na siya makalipad at makatakas. Pero kahit na ganun, hindi pa rin basta-basta umaatake ang 5 demon sharks. Kung susugod sila ng harapan, siguradong wala ni isa sa kanila ang makakaalis ng buhay. Pero sadyang mapanlinlang at uhaw sa dugo ang mga peteng. Bakit naman nila gagawin ang katangahang magpakamatay ng walang laban? Alam kong hindi ko sila kaya. Sa liit ng katawan ko ngayon, ang tinga lang ako ng mga demon sharks. Pero hindi natatagal pa ang sitwasyon ni ina. Nag-aabang lang ang 5 demon sharks na maubusan ng dugo at manghina si ina. Kailangan kong basagin ang sitwasyong ito. Ginamit ko ang pambihirang liit ng katawan ko, at palihim na sumisid sa mga agos ng dagat. Tinago ko ang aking presensya sa malabong dugo ng dragon, at dahan-dahang umikot sa likod ng mga peteng. Ang lasog-lasog na bangkay ng shark king na pinatay ni ina ay nakalutang lang hindi kalayuan, at umaamoy ang matapang nitong dugo. Ito na ang pagkakataon ko. Ibinuka ko ang bibig ng ahas, at sa isip ko ay pina-activate ang system. Sa sumunod na segundo, isang mahiwagang higop ang lumabas sa bibig ko. Ang bangkay ng shark king ay nagsimulang lumiit ng mabilis, at naging purong enerhiya na pumasok sa katawan ko. Ding! Nalumon ang deep sea shark king. Nakakuha ng 1,000 evolution points. Kasalukuyang evolution points, 1,100. Na-detect na sapat na ang evolution points ng host. Gusto mo bang mag-evolve ngayon? Tuwang-tuwa ako, pero pinigilan ko ang emosyon ko. Saktong pagkatapos nito, parang may napansin na kakaiba ang isang demon shark. Mabilis itong lumingon sa gawi ko. Puno ng nakamamatay na bagsik ang kanyang mga pulang mata. Patay, nakita ako. Umatungal ng malakas ang demon shark. Agad naging alerto ang 4 pang peteng. Sabay-sabay silang lumingon at tumitig sa akin. 5 pares ng pulang mata ang nanlilisik sa ilalim ng dagat. Bumuhos ang matinding killing intent parang alon. Pero wala na akong oras para umiwas. Simulan ng evolution. Umalingaw-ngaw sa isip ko ang tunog ng system. Pagkatapos ay sumabog ang matinding enerhiya sa loob ko. Nagsimulang lumaki ng mabilis ang katawan ko. Mula sa pagiging kasing nipis ng braso, naging kasing laki na ng balde ang katawan ko ng ahas. Mas tumigas ang mga itim kong kaliskis, at kumikislap parang bakal. Pero ang pinakamahalaga ay ang mga ngipin ko. 2 matutulis na pangil ang lumabas sa itaas na pangako. Kasing haba ng patalim, kumikislap ang dulo nito ng kakaibang violet-black na ilaw. Naiipon ang matinding lason sa mga pangil. Basta't makakagat ako, kayang-kaya kong patayin agad ang kalaban. Congratulations, na-awaken ng host ang skill na Poison Fang Pierce. Kasalukuyang anyo, 3 metrong black-scaled snake. Pagtataya ng lakas, kaya nang pumatay ng ordinaryong deep sea demon shark. Tamang-tama ang dating nyo. Ang peteng na unang nakapansin sa akin ay nakanganga ng malaki at sumugod sa akin. Humawi ng puting linya sa tubig ang kanyang matatalim na ngipin. Pero sa paningin ko, parang bumagal ng 10 beses ang galaw niya. Pumilipat ako, at madaling naiwasan ang kagat ng peteng. Mabilis kong inikat ang buntot ko at hinampes sa tagiliran niya. Bang! Narinig ang isang malakas na tunog. Tumalsik ng malayo ang demon shark dahil sa hampas ko, at bumangga sa bato sa ilalim ng dagat. Lalong nagalit ang 4 na iba pang peteng nang makita ito. Iniwan nila ang pag-ikot kay ina, at sabay-sabay sumugod sa akin. Eksaktong gusto kong mangyari. Sinasadya kong mag-iwan ng butas sa depensa ko, para akitin ang isa sa mga peteng na kumagit. Nang akalain niyang nakuha niya na ako, bigla akong bumilis. Parang palaso na bumaril ang buong katawan ko. Tumpak na bumaon ang 2 nakakalasong pangil ko sa kaliwang mata niya. PSHK. Umagos ang pangil sa kanyang mata, at diretsyong bumaon sa utak ng demon shark. Hindi na nakasigaw pa ang peteng. Nagsimulang manginig ang malaki nitong katawan. Lumabas ang dugo sa lahat ng butas ng ulo niya. Wala pang 3 segundo, patay na ito. Ding! Napatay ang deep sea demon shark. Nakakuha ng 200 evolution points. Instant kill sa isang tira.
Sa wakas, nakaramdam din ng takot ang tatlong natitirang Peiteng. Nagsimula silang umatras, at gusto nang tumakas mula sa lugar na ito. Pero papayag ba akong pakawalan sila? Mga naglalakad na evolution points ang mga ito Akmang hahabulin ko na sila. Nang biglang umungal ng malakas si Ina. Lumingon ako, sinamantala ni Ina ang pagkalingat ng mga Peiteng. Buong lakas siyang umatake, at dinurog ng kuko niya ang ulo ng Peiteng na pinakamalapit sa kanya, pero naubos na rin ng ataking iyon ang huli niyang lakas. Nagsimulang gumiwang ang katawan ni Ina, at bumulwak ang dugo mula sa sugat niya. Hindi maganda ito, hindi na kaya ni Ina. At ang dalawang natitirang Demon Sharks, ay mukhang napansin din ito. Nawala ang takot sa kanilang mga mata, at napalitan ng baliw na kasakiman. Isang sugatang tunay na dragon. Ang karne nito ay isang walang kapantay na pampalakas. Sabay na lumingon ang dalawang Peiteng. At sumugod kay Ina. Kinabahan ako ng husto, at pilit na lumangoy papalapit kay Ina. Pero masyadong malayo, hindi na ako aabot. Sa kritikal na sandaling ito, bigla akong nakaisip ng paraan. Ang toxic miasma zone sa ilalim ng dagat. Bigla kong naalala, nasa layong hindi aabot ng 100 metro mula rito, ay may natural na nabuong toxic miasma zone. Palaging puno ng nakakalasong usok ang lugar na iyon. Kahit si Ina ay iniiwasang lumapit doon. Huminga ako ng malalim, umikot, at mabilis na lumangoy patungo sa toxic miasma zone. Nang makita ng dalawang Peiteng na tumatakas ako, sandali silang nag-alangan, pero dahil abot kamay na nila si Ina, mas pinili nilang huwag na akong habulin. Binuka nila ang malalaki nilang bibig at akmang kakagatin si Ina. Mga hayop, gusto nyo na mamatay, sumigaw ng malakas si Ina. Pinilit niyang iangat ang kanyang kuko, at hinampes ito pababa. Dinurog niya ang ulo ng isang Peiteng hanggang maging sarsa ito. Pero dahil sa atake, bamuka rin ang kanyang mga sugat. Nanginginig ang buong katawan niya. Nang makita ng huling Peiteng na namatay ang kasama niya, tuluyan na itong natakot. Baliw na iwinagayway nito ang buntot niya para tumakas mula rito. Pero hahayaan ko ba siyang makatakas? Mabilis akong bumalik mula sa gilid ng miasma zone, at hinaranggan sa napakabilis na bilis ang dadaanan sana ng Peiteng. Dahil dito, napilitan itong lumiko at lumangoy sa kabilang direksyon. Ngumiti ako ng malamig at hinaranggan muli siya. Parang akong nagpapastol ng tupa. Unti-unti kong itinutulak ang Peiteng patungo sa toxic miasma zone. Nahalata na rin ng Peiteng na may mali. Baliw itong nagpupumiglas, at sinubukan pa akong atakehin. Pero sobrang bilis kong gumalaw. Naiiwasan ko lahat ng kagat niya. Sa wakas, naitulak ko na ang Peiteng sa loob ng miasma zone. Agad siyang binalot ng makapal na violet-black na lason. Isang nakakapanindig balahibong iyak ang pinakawalan ng Peiteng. Nagsimulang matuno ang kanyang balat. Naglasog-lasog ang kanyang laman. Pinilit niyang lumangoy palabas ng zone. Pero mahigpit kong hinaranggan ang labasan. At hindi binigyan ng kahit anong pagkakataon. Wala pang 1 minuto, hamina na ang pagpupumiglas niya. Hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng buhay. Ding! Napatay ang Deep Sea Demon Shark. Nakakuha ng 200 evolution points. Hindi muna ako pumasok sa miasma zone. Sa halip ay bumalik muna ako kay Ina. Sa mga sandaling iyon, sobrang hina na ni Ina. Nakabulagta na ang malaking katawan niya sa sahig ng dagat. At halos hindi na makahinga. Nay, magpahinga muna kayo. Aayusin ko lang ang mga bangkay ng mga Peiteng. Pinilit ni Ina na imulat ang mga mata niya. Puno ng tuwa at gulat ang pagtingin niya sa akin. Hindi niya kailanman inakala na ang pinakamahinang itim na ahas ang mismong magliligtas ng buhay niya sa kritikal na sandali. Wala na akong sinabi. Umikot ako patungo sa battlefield. Kalat-kalat ang 5 bangkay ng Peiteng. Walang pag-aatubili kong inactivate ang DevR system. Pumasok sa katawan ko ang saganang purong enerhiya. Nagsimula na namang magbago ang katawan ko. Nagbitak-bitak ang itim kong balat. At lumitaw mula rito ang mga kaliskis na kulay mapusyaw na ginto. Ding! Tapos na ang paglamon. Nakakuha ng 1,000 evolution points. Kasalukuyang evolution points 2,401 thousandths. Na-detect na sapat na ang evolution points ng host. Automatikong mag-evolve. Isang matinding sakit ang umatake. Nang inag ang buong katawan ko. Nagbakbak isa-isa ang balat ko. At napalitan ito ng mga suson. Nang bata pa pero matigas na kaliskis ng dragon. Kahit pamusmos pa ito, ang aura ng isang totoong dragon ay ramdam na. Pagmulat ko ng mga mata, nakita ko si Inang nakatingin sa akin ng may pagtataka. May halong gulat at tuwa sa mata niya. Pero mas nakikita ang matinding pag-aalala. Anak, ang aura sa katawan mo. Napatigil si Ina sa pagsasalita. Baka magdala ito ng malaking problema. Anong problema? Alerto kong tanong. Umiling si Ina. Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan yan. Bumalik muna tayo sa kuweba ng dragon. Tumango ako, at lumangoy papunta sa tabi niya. Ay nalalayan ko ang malaking katawan niya gamit ang katawan ko. Kahit na napakaliit ko pa kumpara kay Ina. Sobrang liliit pa ako. Kahit paano ay nakabawas ako sa bigat niya. Ganun kaming dahan-daang lumangoy pabalik sa kuweba. Nang makabalik kami, isang naglalakad-lakad sa labas ang 3 kong kapatid. Pagkakita nila sa amin, agad silang sumugod palapit. Nay, ayos lang ba kayo? Unang nagsalita si kuya, pero pagkasabi niya nito, napatingin siya sa akin. Natigilan silang lahat. Si Bunso ba yan? Nanlaki ang mata ni ate, at hindi makapaniwalang nakatingin sa akin. Paano nangyari yun? Di ba isa lang siyang maliit na itim na ahas?
Paano siya biglang naging diretsong lumangoy papunta sa akin ng pangatlo kong kapatid at umikot ng ilang beses sa paligid ko. Ang mga bagong usbong kong kaliskis ng dragon ay kumikislap ng gintong kulay sa ilalim ng tubig. Kahit na bata pa, ang aura ng isang tunay na dragon ay sapat na para makaramdam sila ng bigat. Tama na, huwag niyo nang pagguluhan si Bunso. Ipasok niyo muna ako, matamlay na utos ni Ina. Doon lang natauhan ang tatlo kong kapatid at agad umalalay kay Ina papasok sa loob ng kuweba. Sumunod ako sa kanila, at ramdam ko ang paminsan-minsan nilang pagtingin sa akin. Matapos ipahinga si Ina, tumingin siya sa akin. Puno ng pasasalamat ang kanyang mata. Bunso, kung hindi dahil sa'yo ngayon, baka hindi na ako nakabalik. Huwag niyo po sabihin yan, Nay. Tungkulin ko po yan. Yumuko ako, medyo nahiya. Ikaw talaga, ngumiti si Ina. Pero naging seryoso ulit ang mukha niya. Kahit paano, sobrang bilis ng pagbabago mo. Ngayon ko lang narinig ang ganitong klaseng ebolusyon. Kailangan mong mag-ingat, may mga matatandang halimaw sa dagat na sensitibo sa mga kakaibang pangyayari. Napaisip ako, alam kong totoo ang sinasabi ni Ina. Masyadong nakakagulat ang bilis ng pag-evolve ko. Madali nitong makuha ang atensyon ng mga malalakas na nilalang. Naiintindihan ko po, Nay. Tumango si Ina. Sige na, magpahinga ka na. Kailangan kong pagalingin ang sugat ko. Ipapaubaya ko na sa inyong apat ang dugo ng dragon pansamantala. Umalis ako sa pahingaan ni Ina. Bumalik sa sarili kong pwesto. Agad akong pinalibutan ng tatlo kong kapatid. Bunso, paano mo ginawa yon? Hindi mapigil ang magtanong ni Kuya. Kaya nga, kanina isa ka lang itim na ahas. Paano ka biglang naging? Naku-curious din si ate. Nag-isip ako, at nagdesisyon na huwag ibunyag ang system. Baka dahil kinain ko ang laman ng mga peteng. Nag-awaken bigla ang bloodline ng dragon sa loob ko. Kahit medyo malabong palusot, pwede na ring paniwalaan. Kahit may duda pa sila. Hindi na sila nagtanong pa. Nang makaalis ang mga kapatid ko, umupo ako sa sulok, at binuksan ang panel ng system. Kasalukuyang evolution points, 1,400. Na-detect na 3% ang bloodline ng dragon sa host. Gagamitin ba ang evolution points para dalisayan ang bloodline? Bawat 1% ay kailangan ng 200 evolution points. Walang pag-aalinlangang pinili ko ang oo. Sumunod ay sumabog ang mainit na enerhiya sa katawan ko. Ramdam ko kung paano inaalis ang mga dumi sa dugo ko, at napapalitan ng mas purong dragon bloodline. Di na dalisay ang bloodline. Kasalukuyang bloodline, 4%, 5%, 6%, habang tumataas ang bloodline. Patuloy na nagbabago ang katawan ko. Mas tumitigas ang mga kaliskis, at lumalakas ang puwersa ko. Pero biglang, nakaramdam ako ng kakaibang panginginig sa labas ng kuweba. Isang sobrang delikadong presensya, ang mabilis na papalapit. Bigla kong iminulat ang aking mga mata. Napatigil ang pagdalisay ko ng dugo. Palapit ng palapit ang panganib. At hindi lang iisa ito. Isang hukbo ng mga halimaw dagat ang patungo sa kuweba. Patay. Agad akong lumabas mula sa pwesto ko. Naramdaman din ng tatlo kong kapatid ang panganib. Nagising sila mula sa pagtulog. Anong nangyayari? Bakit ang daming aura ng halimaw dagat sa labas? Seryoso ang mukha ni Kuya. Hamina ang presensya sa kuweba. Seryoso kong sinabi. Malubha ang sugat ni Ina. Hindi na niya kayang takutin ang mga halimaw gaya ng dati gamit ang aura niya. Ang mga natatakot lumapit dati ay sabik na ngayong umatake. Namutla ang mukha ni ate. Itingnan ko si Ina. Lumangoy ako sa pwesto ni Ina. Sobrang himbing na ng tulog niya. Mabagal at mahina na ang paghinga niya. Tumigil na ang pagdurugo ng sugat niya. Pero bago siya gumaling ng buo, aabutin pa ito ng ilang araw. At sa mga araw na ito, walang magtatanggol sa dragon blood. Huminga ako ng malalim, at lumangoy palabas. Kasakuluyang nagpapagaling si Ina. Hindi siya madyay-gising agad. Kaya sa mga oras na ito, sa ating apat nakasalalay ang depensa ng kuweba. Pero tayo lang, nag-aalangang sabi ng pangatlong kapatid. Ang daming halimaw sa labas. Kaya ba natin silang pigilan? Kahit hindi natin kaya, kailangan nating depensahan. Matigas kong sinabi, bahay natin ito, at dito nagpapagaling si Ina. Kung sino man ang susugod, hindi na sila makakauwi ng buhay. Tumingin sa akin si Kuya. Bakas ang gulat sa mga mata. Ang dating pinakamahinang bunso, ay may ganito na palang nakakatakot na presensya. Tama si Bunso, umango si Kuya. Hindi natin pwedeng biguin si Ina. Anong plano mo sa pagdepensa? May naisip na akong paraan. Hindi tayo mananalo kung ay dadaan sa lakas. Kailangan nating gamitin ang paligid. Maraming mga bitak at bato sa paligid ng kuweba. Pwede tayong maglagay ng mga patibong doon. Patibong, nagningning ang mata ni ate. Ibig mong sabihin, oo, tumango ako. Kumuha muna tayo ng mga matutulis na bato at nakakalasong halamang dagat. Ibaon natin sa dadaanan nila. Pagdating nila dito, mabibiktima sila. Pagkarinig nila sa plano ko, tumango silang lahat tanda ng pagsang-ayon. Ano pang hinihintay natin? Naunang lumangoy si Kuya palabas. Naghiwa-hiwalay kaming apat, at naglagay ng mga patibong sa labas ng kuweba. Ako ang inatasang magbantay sa labas. Gamit ang mabilis kong katawan, naglagay ako ng mga bitag sa daanan. Nagtago ako ng mga matutulis na bato. Kahit na hindi ito gagana sa mga malalakas na halimaw dagat, para sa mga mumurahing kawal na hipon at alimango. Nakakamatay ito. Si Kuya naman ang hamarang ng malalaking bato sa pasukan.
para gumawa ng harang. Kumuha ng nakakalasong halamang dagat sina ate at kuya, at inilagay sa mga bahura. Ganyan namin ginawa, abala kami sa buong maghapon. Sa wakas, napuno namin ng harang ang paligid ng kuweba. Tapos na rin. Pinunasan ng kapatid ko ang pawis sa noo niya. Huwag kayong pakampante, seryoso kong sabi. Pwede silang umatake kahit anong oras. Pagpalitan tayo sa pagbabantay. Kapag may napansin kayong kakaiba, magbabala agad. Kakasabi ko lang nito, naramdaman namin ang papalapit na daloy ng tubig. Kinabahan ako, tunog ito ng napakaraming lumalangoy na halimaw dagat. Nandyan na sila, isang itim na balto ng mga halimaw ang palapit mula sa malayo. Nangunguna ang 12 ng higanteng alimango at lobster. Iwinagayway nila ang malalaking sipit nila, na nag-iingay ng matindi. Sinundan ito ng sandamakmak na sundalong hipon. Higit 100 ang bilang nila. Handa na sa laban. Sigaw ko. Unang sumugod si kuya. Sinampal niya ang namungunang higanteng alimango. Naduraj agad ang shell nito. Pero may third pang. Higanteng alimango ang sumugod sa gilid niya. Sumali na rin sina ate at kuya. Magaling silang magtulungan. Ang isa ang nanghaharang. Ang isa ang umaatake sa likod. Pero masyadong maraming halimaw dagat. Kakatapos lang patumbahin ang isa. Sasalubong naman ang isa pa. Kahit mahina sila kung mag-isa, marunong silang magtulungan. Sabay-sabay silang umaatake. Bakit ang dami nila? Nipit ng 2 higanteng alimango ang buntot ng kapatid ko. Napasigaw siya sa sakit. Tutulungan sana siya ni kuya. Pero hinarang siya ng mas maraming hipon. Hindi siya makaalis. Pati si ate ay nahihirapan na rin. Marami na siyang hiwa sa kaliskis niya. Kapag nagpatuloy ito, mauubusan silang tatlo ng lakas. Hindi na ako makapaghintay. Umatras kayo. Sigaw ko ng malakas. Sumugod ako sa kanila tulad ng isang palaso. Ihinampas sa akin ng alakdan ang malaki nitong sipit. Hindi ako umiwas. Hinayaan ko lang na tumama ito sa aking kaliskis. Crack! Naputol ang sipit, at nag-iwan lamang sa kaliskis ko ng mababaw na puting marka. Ito ang lakas ng depensa ko pagkatapos mag-evolve. Ibinuka ko ang malaki kong bibig. Mariin kong ibinaon ang mga lason kong pangil sa ulo ng higanteng alimango. Agad na kumalat ang matinding lason. Hindi na nakapanlaban ang higanteng alimango. At tuluyan ng bumagsak. Ding! Nakapatay ng higanteng alimango. Nakakuha ng 50 evolution points. Hindi ako tumigil. Umikot ako, at inihampas ang aking buntot, para paliparin ang mga nakapaligid na sundalong hipon. Pagkatapos ay ibinuka ko ang aking malaking bibig. Inactivate ko ang DevR system. Isang nakakatakot na puwersa ng paghigop ang lumabas mula sa aking bibig. Ang mga halimaw dagat na napatay ko, ay mabilis na lumiit ang mga katawan, at naging purong enerhiya na damaloy sa aking katawan. Ding! Tapos na ang paghigop. Nakakuha ng 200 evolution points. Kasalukuyang evolution points, 1,600. Sa tulong ng karagdagang enerhiya, lalo pang tumaas ang aking lakas sa pakikipaglaban. Walang habas akong umatake sa hanay ng mga kalaban. Sa bawat atake ko'y kumikitil ito ng buhay ng maraming halimaw dagat. Sa wakas ay nakaramdam ng takot ang mga sundalong alimango at hipon. Nagsimula silang umatras, para tumakas mula sa bahaging ito ng karagatan. Gustong tumakas, huli na, sa isang iglap, hamarang ako sa daraanan nila. Pangil, matutulis na kuko, at buntot. Ang bawat bahagi ng katawan ko ay naging nakakamatay na sandata. Wala pang 15 minuto, daan-daang halimaw dagat ang napatay ko. Ding! Tapos na ang paghigop, nakakuha ng 800 evolution points. Kasalukuyang evolution points, 2,400. Sobrang gulo ng paligid. Nagkalat ang mga labi ng halimaw dagat. Natulala sa akin ang 3 kong kapatid. Bakas ang gulat sa mga mata nila. Bunso, ikaw. Ibinuka ni kuya ang bibig niya. Pero hindi niya alam ang sasabihin. Ayos lang ako, umiling ako. Bumalik muna kayo para magpagaling. Ako na ang bahala rito. Nagkatinginan sina ate at ang isa ko pang kuya. At tumango. Talagang malubha ang mga natamo nilang sugat. Kaya kailangan nilang magpahinga. Nag-alangan sandali si kuya. Pero pinili pa rin niyang magpaiwan. Sasamahan kitang magbantay. Hindi ako tumanggi. Tumango na lang. Nang sandaling iyon, biglang lumabo ang tubig sa malayo. Isang presensyang mas malakas pa ng ilang beses kaysa sa mga sundalong alimango at hipon kanina. Ang mabilis na papalapit. Nagbago ang timpla ng mukha ni kuya. Ang presensyang iyan, ang leader ng mga pugita. Kinabahan ako. Leader ng mga pugita. Isa itong sikat na halimaw sa karagatang ito. Mas malakas ang kapangyarihan nito kaysa sa mga ordinaryong halimaw. At ang pinakamahirap pa rito, may 8 itong galame, na bawat isa ay malalaki at malalakas. Kayang dumurog ng malalaking bato ng madali. Malaking problema ito, sa malabong tubig. Dahan-daang lumitaw ang isang malaking itim na anino. Ito ay isang higanteng pugita na may habang 10 metro. At sumasayaw sa tubig ang 8 malalakas na galame nito, na mas malaki pa sa buong katawan ko. Ang pinaka nakakatakot, ay sa balat ng pagitang ito. Nakabalot ang kakaibang mga kulay violet na marka. Tanda ito ng mutasayon. Isa itong mutant na pugita. Napasinghap si kuya, bunso, mag-ingat ka. Mas malakas ang halimaw na iyan kaysa sa ordinaryong leader ng mga pugita. Bago pa man siya matapos sa pagsasalita, biglang umatake ang leader ng mga pugita. Bumaril na parang matutulis na palaso ang 8 galame nito. Papunta mismo sa pasukan ng kuweba ng dragon.
Huwag kang umasa, sumigaw si kuya ng malakas. At sumugod para harangin ito. Pero minaliit niya ang bilis ng leader ng mga pugita. Dalawang galamin nito ang biglang nagiba ng direksyon. At mariing hamampes kay kuya. Bang! Tumalsik ang buong katawang dragon ni kuya. At malakas na bumangga sa bato. Naduraj ang mga kaliskis niya. At damanak ang dugo. Kuya, nagulat ako. At nagmamadaling lumangoy palapit kay kuya. Pero hindi ako binigyan ng pagkakataon ng leader ng mga pugita. Pulupot sa akin ang natitirang 6 na galame. Buong lakas akong umiwas, pero napulupot pa rin ang katawan ko sa 2 galame. Naramdaman ko ang matinding paghigpit ng pagkasakal. Tumunog ng crack ang aking mga kaliskis, na para bang anumang oras ay madudurog na ito. Hindi pwede, kapag nagpatuloy ito, mamamatay ako sa sakal. Sa gitna ng bingit ng kamatayan, biglang tumunog ang abiso ng sistema sa isip ko. Na-detect na nanganganib ang buhay ng host. Gusto mo bang gumamit ng 500 evolution points para ma-activate ang Berserk skill? Berserk, tataas ng 200% ang lahat ng attributes. Tatagal ng 3 minuto, walang pagdadalawang isip kong kinumpirma. Sa sumunod na segundo, isang nakakatakot na lakas ang sumabog sa loob ng katawan ko. Naging kulay dugo ang aking mga mata. Ang mga kaliskis ko ay nagkaroon ng kakaibang itim at pulang liwanag. Biglang tumaas ang lakas, bilis, at depensa ko. Bitawan mo ako, sumigaw ako ng malakas. Nagpumiglas ng malakas ang katawan ko. At tuluyan kong nakawala sa pagkakapulupot ng galame. Pagkatapos ay ibinuka ko ang malaki kong bibig. At walang awang ibinaon ang aking makamandag na pangil sa isa sa mga galame. Crack! Tumaos ang mga pangil ko sa galame. At agad na kumalat ang matinding lason. Nagsimulang magnas ang galame na iyon. Umungal ng malakas sa sakit ang leader ng mga pugita. At sinubukang bawiin ang galame niya. Pero paano ko siya palalampasin? Mahigpit kong kinagat ang galame niya. Baliw na umikot ang aking katawan. Crack! Tuluyang naputol ang galame. At bumulwak ang kulay violet na itim na dugo. Ding! Naputol ang galame ng pugita. Nakakuha ng 100 evolution points. Tuluyan nang nagwala sa galit ang leader ng mga pugita. Sumugod sa akin ang natitirang 7 galame niya. Pero sa ilalim ng berserk mode ko. Nakakagulat ang bilis ko. Palagi kong naiiwasan ang atake bago pa ito tumama. At hindi lang ako basta umiiwas. Gumaganti rin ako. Sa bawat atake ng galame ng pugita. Binubuka ko ang bibig ko para kagatin ito. Wala pang 1 minuto. Biglang sumabog ang itim na higanteng kakon. Nagliparan ang napakaraming piraso nito. Isang nakakasilaw na gintong liwanag ang sumabog pataas mula sa kakon. Nagliwanag ang buong kuweba ng dragon. Dahan-dahan akong lumabas mula sa liwanag. Sa mga sandaling ito, lubusan na akong nagbago. Lumaki ang katawan ko ng 15 metro. Nababalot ang buong katawan ko ng kumikinang na gintong kaliskis. Kumikinang nang nakakasilaw ang bawat piraso ng kaliskis. Naging mas makapal ang mga sungay sa ulo ko. At nahati sa 2 sanga. Ang pinakamahalaga, naging 5 kuko ang dati kong 4 na kuko. Isang 5 kukong gintong dragon. Simbolo ito ng hari ng mga tunay na dragon. Pagsusuri sa kasalukuyang lakas, kayang makipaglaban sa isang half-step true dragon. Sumabog ang isang nakakatakot na presensya ng dragon mula sa akin, na mabilis na binalot ang buong kuweba ng dragon. Sinaktan mo ang mga kapatid ko. Dahan-dahan akong nagsalita, ang boses ko ay kasing lakas ng kulog. Gusto mong kainin ang ina ko. Sa bawat salitang binibitawan ko, lalong lumalakas ang aura ng katawan ko. Ngayon, ikaw naman ang magbabayad. Naramdaman na ng Abyssal Flood Dragon ang tunay na takot. Gusto niyang tumakas, pero hindi siya makagalaw dahil sa presensya ko. Hindi siya makakilos. Ngunit habang pilit siyang nagpupumiglas, mas lalong bumibigat ang pressure sa kanya. Hay, hindi maaari, bakas ang kawalan ng pag-asa sa boses niya. Ako ay isang half-step true dragon. Paano ako matatalo ng isang bagong evolve na tulad mo? Half-step true dragon. Napangisi ako. Sa isang iglap, bigla akong lumitaw sa harap niya. Emosyon mo lang yan. Sa wakas ay naunawaan na niya, na ang lakas ng 5 kukong gintong dragon, na nasa harap niya ay malayo sa inaakala niya. Sampain ka, sumigaw ng malakas ang Abyssal Flood Dragon. Biglang sumabog ang isang kakaibang itim na aura sa katawan niya. Kung hindi kita matatalo, magsasama na lang tayo sa impyerno. Gusto niyang pasabugin ang sarili niya. Gusto mong magpakamatay, managinip ka. Pabilis akong gumalaw. Mariing diniinan ng 5 kuko ang katawan ng Abyssal Flood Dragon. Isang nakakatakot na lakas ang lumabas mula sa aking mga kuko. At puwersahang pinigilan ang sumasabog na enerhiya sa loob ng katawan niya. Ano? Nanlaki sa takot ang mga mata ng Abyssal Flood Dragon. Napigilan mo ang pagpapasabog ko sa sarili ko. Sinabi ko naman sa'yo, masyado kang mahina. Malamig kong sabi. Pagkatapos ay ibinuka ko ang aking bibig. At mariing kinagat ang leeg ng Abyssal Flood Dragon. Hanggang sa makita ang naagnas nitong laman. Ang masasamang puwersang iyon sa harap ng True Dragon Essence ay walang kakayahang lumaban. Binitiwan ko siya, at tinapakan ang ulo ng Abyssal Flood Dragon. Ipinagdikit ko siya sa lupa ng mariin. Hindi ba't ang yabang mo kanina? Sabi mo kakainin mo ang Dragon Core ng ina ko. Sabi mo papatayin mo kaming lahat. Ano na ngayon? Sinubukang manlaban ng Abyssal Flood Dragon. Pero ang mga kuko ko ay parang isang bundok. Nadamigig sa kanya kaya hindi siya makagalaw.
Maawa ka, nakiusap na siya sa wakas, nagkamali ako. Hindi ko dapat pinangarap ang kuweba ng dragon. Parang awa mo na, pakawalan mo ako. Pakakawalan kita, napangisi ako. Sa tingin mo posible yun? Tumingin ako sa labas ng kuweba. Sa mga nanghihinang hukbo ng halimaw dagat. Pati kayo, layers kayong lahat. Dragon Pearl, ang pinagmumula ng lahi ng Flood Dragon. Ang pag-alay ng Dragon Pearl ay katumbas ng pagsuko sa lahat ng kanilang nalinang nakapangyarihan. Dragon Pearl, napangisi ako. Akala mo makakabawi ka kung ibibigay mo ang Dragon Pearl. Untik nang mamatay ang ina ko para lang maprotektahan kami. Malubhang nasugatan ang mga kapatid ko para protektahan ang kuweba. Sapat na ba ang isang Dragon Pearl para mabayaran yun? Tuluyan nang nawalan ng pag-asa ang Abyssal Flood Dragon. Kung ayaw mo akong pakawalan, dumaan ang kislap ng kabaliwan sa mga mata niya. Sabay na tayong mamatay. Sinubukan niya muling pasabugin ang Dragon Pearl niya para idamay ako sa pagkamatay niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko siya pinigilan. Sa halip, ibinuka ko ang bibig ko. Gusto mong magpasabog? Gaano karaming enerhiya ang pwedeng ilabas ng isang Dragon Pearl? Kasama, ngunit hindi limitado sa Heavenly Tribulation Origin Power ng pagpapasabog. Gastos, wala. Cooldown, 7 araw. Walang pag-aatubili kung inactivate ang kakayahang ito. Sa sumunod na segundo, nagbago ang katawan ko. Bamuka ang bibig ko sa isang hindi kapani-paniwalang laki, na para bang kaya kong kainin ang buong mundo. Nabuo ang isang malaking black hole sa bibig ko, na naglalabas ng nakakatakot na puwersa ng paghigop. Ano, ang kabaliwan sa mata ng Abyssal Flood Dragon ay naging takot. Anong kapangyarihan ito? Sinubukan niyang pigilan ang pagsabog ng Dragon Pearl niya. Pero huli na ang lahat. Boom! Tumabog ang Dragon Pearl. Bumulwak ang nakakatakot na enerhiya na parang sumasabog na bulkan. Sapat na ang enerhiyang ito para sirain ang lahat. Mabilis na nag-evaporate ang tubig dagat. Naduraj ang lahat ng bato sa paligid. At masuner yung pumasok sa loob ng tiyan ko. Hindi lang ang enerhiya, kundi pati na rin ang orihinal na anyo ng Abyssal Flood Dragon ay nahigop ng black hole. Hindi, bitawan mo ako. Nagpupumiglas siya ng buong lakas. Pero wala itong epekto. Unti-unting nahihila ang katawan niya papunta sa black hole. Ang kaliskis, laman, at buto niya ay nahigop lahat. Hindi ako makapapayag. Ibinigay ng Abyssal Flood Dragon ang pinakahuling hiyaw niya. 1,000 taon akong nag-cultivate. Nahirapan akong maabot ang half-step through Dragon Realm. Paano ako mamamatay sa kamay ng isang bagong evolve lang? Pero kahit gaano pa siya kasamang loob, hindi na nito mababago ang kapalaran niya. Sa huli, ang Abyssal Flood Dragon pati na rin ang enerhiya ng sumabog niyang Dragon Pearl ay pumasok lahat sa tiyan ko. Ding! Nahigop ang Abyssal Flood Dragon. Lalo pang kuminang ang gintong liwanag. Hanggang sa mabuo ang isang malaking kapon ng liwanag. At tuluyan akong binalot nito. Sa labas ng kuweba ng dragon. Pinapanood mula sa malayo ng mga tumakas na halimaw dagat ang eksenang ito. Nabakas ang takot sa kanilang mga mata. Ang hari nila, ang Abyssal Flood Dragon, ay tuluyang knock-in. At ang nilalang na kumain sa Abyssal Flood Dragon ay kasalukuyang sumasailalim sa pinakahuling pag-evolve. Sa loob ng kuweba, naghirap na tumayo sina kuya at ate. Habang nakatingin sa malaking kapon ng liwanag, punong-puno ng pagkamangha ang mga mata nila. Hanggang saan ba ang mararating ng ebolusyon ng bunso natin? Bulong ng isa ko pang kapatid. Hindi ko alam, umiiling na sabi ni kuya. Pero nararamdaman ko na ang presensya sa loob ng kapon ay ilang beses na mas malakas kaysa kanina. Isang tunay na hari ang malapit ng isilang. Lalong lumakas ang panginginig ng kapon ng liwanag. Unti-unting gumapang ang mga bitak sa paligid nito. Sa sumunod na sandali, isang nakakayanig na angle ng dragon ang umalingaw-ngaw sa buong karagatan. Crap! Sumabog ang kapon ng liwanag. Nagliparan ang napakaraming gintong piraso na parang mga bulalakaw. Isang mas nakakasilaw pa sa araw na. Gintong liwanag ang pumailan lang sa kalangitan mula sa kapon. Dumaan sa ibabaw ng dagat. At tumagos pa sa makakapal na ulap. Nagbibigay liwanag sa buong kalangitan. Dahan-dahan akong lumabas mula sa liwanag. Sa pagkakataong ito, lubusan na akong lumampas sa anyo ng 5 pukong gintong dragon. Lumaki ang katawan ko ng hanggang 30 metro. Ang bawat kaliskis ko ay parang yari sa ginto, na naglalabas ng banal na liwanag. Ang pinakamahalaga sa lahat, bawat bahagi ko ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Tapos na ang system upgrade. Kasalukuyang anyo, 9 pukong gintong dragon, infant stage. Purity of bloodline, 75%. Malapit na sa ancestral dragon. Na-unlock ang special abilities, kapangyarihan ng paglikha, dragon prestige suppression, true dragon breath, space-time shuttle, wind eye burn. 9 pukong gintong dragon. Ito ang maalamat na anyong tanging ang ancestral dragon lamang ang nagmamay-ari. Dahan-dahan kong iginalaw ang katawan ko. Agad na nagwala ang tubig dagat. Isang malaking aipo-aipo ang nabuo kung nasaan ako, na mas lalo pang lumalaki. Sa loob lang ng ilang saglit, naging isang aipo-ipong may lapad na 10,000 metro ang nakakatakot na hugis. Napakalakas ng higop ng aipo-aipo. Kahit ang mga bato sa ilalim ng dagat ay nabunot, at nahigop nito. Anong klaseng lakas ito? Ang dating madilim na kailaliman ng dagat, ay ngayon, dahil sa inilalabas ko, naging maliwanag na parang araw dahil sa gintong liwanag. Ang mga naninirahan sa madilim na karagatan sa unang pagkakataon ay nakakita ng liwanag.
Nawasak ang makakapal na ulap sa kalangitan dahil sa lakas ng aking dragon prestige. At nakita ang matagal nang nawawalang bughaw na langit. Tumiklab ang nagtataas ang alon sa dagat, na parabang nagdiriwang para sa pagsilang ng isang hari. Ito ba ang lakas ng siyam na kukong gintong dragon? Nararamdaman ko ang walang katapusang enerhiya sa loob ng katawan ko. Nakaramdam ako ng matinding pagmamalaki sa aking puso, pero agad din akong kumalma. Hindi ngayon ang oras para maging emosyonal. Hinihintay pa ako ni Ina at ng mga kapatid ko. Lumangoy ako papunta sa dulo ng kuweba ng dragon. Tiningnan ko si Ina na nakahiga doon. Halos hindi na maramdaman ang hininga niya dahil sa sobrang hina nito. Ang kapangyarihan ng paglikha ay maaaring bumaliktad sa buhay at kamatayan. Bumuo ng bagong katawan, at gumamot sa anumang sugat. Babala, ang paggamit ng kapangyarihan ng paglikha ay gagamit ng malaking halaga ng enerhiya. Kapangyarihan ng paglikha, nagsipagliwanag ang mga mata ko. Ito mismo ang kailangan ko. System, agad na gamitin ang kapangyarihan ng paglikha. Walang pasubali ko itong inutos. Ina-activate na ang kapangyarihan ng paglikha. Muling nagsimulang magliwanag ang katawan ko. Pero hindi na gintong kulay ang inilalabas nitong liwanag ngayon, kundi isang banayad na puting liwanag. Ito ang liwanag ng buhay. At ang liwanag ng pag-asa. Isang purong puting liwanag ang lumabas mula sa katawan ko. Nabamalat sa buong kuweba ng dragon. Ang katawan ni Ina at ng tatlo kong kapatid ay binalot ng liwanag na ito. Nagsimula na ang himala, palakas ng palakas ang puting liwanag. Naliwanagan ang buong kuweba ng dragon ng liwanag ng buhay na ito. Ano ito? Dahan-daang iminulat ni Ina ang mga mata niya. Mahina ang boses niya pero puno ng gulat. Kapangyarihan ng paglikha, paano naging posible ito? Ang kapangyarihan ng paglikha, ito ay isang kapangyarihan na tanging ang maalamat na ancestral dragon lamang ang may kakayahan. Kakayahang baguhin ang buhay at kamatayan. Bumuo ng bagong katawan, isa ito sa pinakamalakas na kapangyarihan ng lahi ng True Dragon. Ina, gising ka na. Masaya kong sabi, tumingin sa akin si Ina. Nang makita niya ng malinaw ang anyo ko, nanigas ang buong katawan ng dragon. Siyam na kukong gintong dragon. Ang boses niya ay puno ng pagkagulat. Bunso, evolve ka bilang isang siyam na kukong gintong dragon. Opo, Ina, umango ako. Salamat po sa True Dragon Essence na binigay ninyo. Nag-evolve ako sa wakas. Pamatak ang mga luha sa mga mata ni Ina. Anak, nahirapan ka ng husto. Samantala, sa kinaroroonan ng tatlo kong kapatid, mas lalong nakikita ang naging pagbabago. Muling tumubo ang naputol na kuko ng dragon ni Kuya. At naging mas malakas at mas makapal ito kay Sarati. Nagsimulang magningning ng kaunting gintong liwanag ang mga kaliskis niya. Ito ang palatandaan ng pagbabalik ng bloodline sa kanyang mga ninuno. Ako, nararamdaman ko ang presensya ng ancestral dragon. Nagugulat na tiningnan ni Kuya ang katawan niya. Nag-e-evolve ang dugo ko. Tuluyan ng gumaling ang napunit na buntot ni ate. At naging mas mahaba at mas maganda ang hugis nito. Isang pares ng maliit na sungay ng dragon ang tumubo sa ulo niya. Ito ay ang palatandaan ng isang true dragon. Ako rin, masayang sabi ni ate. Nararamdaman ko sa loob ko ang lahi ng dragon. Tumaas ng 50% ang kalidad ng bloodline ko. Ang pagbabago sa isa ko pang kuya ang pinaka nakapukaw pansin. Hindi lang tumubo ulit ang nahulog ng kaliskis ng dragon. Hindi ko inaasahan na ang pinakamahina kong anak ay aabot sa ganitong antas. Ina, dahil ito sa maganda ninyong pagpapalaki. Mahinahon kong sabi, sira ulong bata. Mahinang hinaplos ni Ina ang ulo ko gamit ang kanyang kuko ng dragon. Ang tagumpay na narating mo ngayon ay galing sa iyong sariling pagsisikap at talento. Dahan-daang nawala ang kapangyarihan ng paglikha. Nanambalik ang kapayapaan sa loob ng kuweba ng dragon. Pero sa labas ng dagat, hindi man lang mapayapa. Ang mga halimaw dagat na nakatakas noon ay nakatipon ngayon sa labas ng kuweba. Nakaluhod sila sa lupa at punong-puno ang paligid. Naramdaman nila ang presensya ng kapangyarihan ng paglikha. At alam nila na may isang tunay na hari na isinilang sa loob ng kuweba. Isang siyam na kukong gintong dragon na may dugong ancestral dragon. Ina, ang mga halimaw dagat sa labas. Tumingin si Kuya sa labas ng kuweba. Medyo may pag-aalala. Ang klaseng takot na nanggagaling mula sa kaibuturan ng kanilang dugo, ay hindi sila binibigyan ng anumang ideya para lumaban. Handa kaming magpasakop. Sa wakas, unang nagsalita ang malakas na leader ng mga higanteng Peiteng, na may kasamang takot sa boses niya. Nang may nagumpisa na, nasundan na rin agad. Handa kaming magpasakop, sunod-sunod na mga leader ng halimaw dagat, ang lumuhad sa lupa, upang ipakita ang kanilang katapatan. Hindi nagtagal, sumigaw ang lahat ng mga halimaw dagat. Handa kaming magpasakop sa siyam na kukong gintong dragon. Parang tsunami ang boses nila. Naniyanig ang buong karagatan. Tumango ako ng may pagmamalaki. Magaling. Simula sa araw na ito, kayo na ay magiging mga nasasakupan ng aking lahi ng dragon. Bantayan ninyong mabuti ang karagatang ito. Hindi ko kayo pababayaan. Salamat po, Haring Dragon. Sabay-sabay na sumigaw ang mga halimaw dagat. Tumingala ang lahat ng halimaw dagat habang nakatingin sa akin. Ang mga gintong kaliskis sa tubig dagat ay kumikinang na may nakakasilaw na liwanag. Ang siyam na kuko ng dragon ko ay naglalabas ng nakakatakot na puwersa. At ang aking malalaking parang sungay ng USA ay nagpapakita ng marangal kong katayuan. Sa pagkakataong ito, ako ang hari ng karagatang ito. Makinig kayong lahat ng mga halimaw dagat. Ang boses ko na parang malakas na kulog ay umalingaw-ngaw sa buong dagat.
Simula ngayong araw, papasok ang karagatang ito sa isang bagong panahon. Muling pamumunuan ng mga dragon ang lugar na ito. Sino man ang magtatangkang kalabanin ang kapangyarihan ng mga dragon, ay tatanggap ng matinding parusa. Masusunod, sabay-sabay na sumagot ang mga halimaw dagat. Huminga ako ng malalim, at umungal ng malakas paakyat sa kalangitan. Isang nakakayanig na angle ng dragon ang lumabas sa aking bibig. Upang maramdaman nila ang nakakatakot na kapangyarihang ito ng dragon. Isang siyam na kukong gintong dragon. Mismong sa karagatang ito, may isinilang na isang siyam na kukong gintong dragon. Bulong ng isang matandang pawikan. Punong-puno ng pagkamangha ang mga mata niya. Mukhang magbabago na ang patakaran ng karagatan. Buntong hininga ng isang matandang flood dragon na ilang taon nang nagtatago. Dahan-daang hamina ang angle ng dragon. Kinontrol ko ang paghinga ko, at bumalik sa kuweba ng dragon. Sina ina at ang tatlo kong kapatid, ay nakatayo sa labas ng kuweba ng dragon. Bakas sa kanilang mga mata ang saya at pagmamalaki. Bunso, napakagaling mo, malambing na sabi ni ina. Nahijitin mo na ang ina mo, at naging tunay na hari ng lahi ng dragon. Ina, masyado naman po yata ang sinabi ninyo. Umiling ako, kung hindi dahil sa inyong pag-aalaga at proteksyon. Wala ako rito ngayon, matagal ko na rin gustong lumabas para maglakbay. Kailan tayo aalis? Sabik na ring sumubok si ate. Huwag tayong magmadali, umiling ako, bago tayo umalis. Kailangan muna nating patatagin ang pamumuno natin sa karagatang ito, at magtatag ng maayos na patakaran. Bukod pa rito, kailangan ko ring patuloy na palakasin ang aking kapangyarihan. Kahit na isa na akong siyam na kukong gintong dragon ngayon, nasa kabataan ko pa lang ako. Tumingin ako sa malayo, kapag lumaki na ako at umabot sa aking pinakamalakas na anyo. Sa panahong iyon, doon pa lang ako magiging tunay na walang talo sa mundong ito. Tumango si ina, tama ka, kailangan nating maging maingat para mas malayo ang marating natin. Ngunit nagiba ang tono ko, at bakas sa mga mata ko ang pananabik. Nararamdaman kong tinatawag ako ng mundo sa labas. May mga mas malalakas na kalaban doon, at mas nakaka-excite na mga pakikipagsapalaran. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong patatagin ang pamumuno ko sa karagatang ito. Ang unang ginawa ko ay ang magtatag ng maayos na patakaran. Hinati ko ang karagatan sa 12 ng lugar. Ang bawat lugar ay pamumunuan ng isang malakas na leader ng mga halimaw dagat. Kailangan nilang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang lugar. Lutasin ang mga alitan sa pagitan ng mga halimaw dagat, at regular na magulat ng sitwasyon sa kuweba ng dragon. Tandaan ninyo, ipinapatupad ninyo ang kapangyarihan bilang kinatawan ng lahi ng mga dragon. Sabi ko sa mga leader ng halimaw dagat, huwag ninyong aapihin ang mga mahihina. Kapag may nalaman akong lumabag dito, matinding parusa ang ipapataw sa kanya. Masusunod, Haring Dragon, magalang na sumagot ang mga leader ng halimaw dagat. Dahil sa pamamalakad na ito, mabilis na nanambalik ang kaayusan sa buong karagatan. Ang mga lugar na dati magulo ay naging maayos na ngayon. Kahit na pinili niya ang maling landas, mayroon din naman itong magandang naidulot. Tinanggap ni ina ang mga alaala na ito. Kung hinang ang mga mata niya, talagang mahalaga ang mga kaalamang ito, lalo na ang tungkol sa kung paano makapasok sa realm ng isang true dragon. Malaking tulong ito sa akin. Hindi rin naman ako nagpahinga. Araw-araw akong nagsasanay, upang maging pamilyar sa iba't ibang kapangyarihan ng isang siyam na kukong gintong dragon. Ang kapangyarihan ng paglikha, pamimigil ng dragon, at hininga ng true dragon. Ang bawat kapangyarihan ay nangangailangan ng mahabang oras upang matutunan, lalo na ang nakaselyong kapangyarihan na time and space travel. Nararamdaman ko na naglalaman ito ng nakakatakot na kapangyarihan. System, kailan ma-unlock ang time and space travel? Tanong ko, mga kondisyon para ma-unlock ang time and space travel. Kailangang umabot sa tamang edad ang host, at umabot sa 79% ang kalidad ng bloodline. Kasalukuyang edad, bata pa. Sa halip ay nagsimula na ring matuto at magsanay, upang palakasin ang aking sariling kakayahan. Ilang mga halimaw dagat na may angking galing, ang nakatanggap ng personal kong pagtuturo, kaya't mabilis na lumakas ang kanilang kapangyarihan. Samantala, ang sinaina at ang aking mga kapatid, ay nakamit din ng malaking pag-unlad sa kanilang kapangyarihan. Matagumpay na nakapasok sa True Dragon Realm si Ina, at naging isang ganap na True Dragon. Ang tindi ng kanyang presensya, ay halos kasing lakas na ng Abyss Flood Dragon noon. Sina kuya, ate, at ang isa ko pang kuya ay umabot na rin sa stage ng pagiging binata at dalaga. Naging mas malakas sila ng ilang beses kumpara noon. Sa bahagi ko naman, kahit na bata pa ako, tungkol sa iba't ibang kapangyarihan ng isang siyam na kukong gintong dragon, ay kabisado ko na ng husto. Pagsusuri sa kasalukuyang lakas, kayang pumatay ng ordinaryong True Dragon. Nasiyahan ako sa pagsusuring ito. Dahil sa totoo lang, nasa kabataan ko pa lamang ako. Isang mas matinding laban. Lumapit si Ina. Sigurado ka bang gusto mo nang umalis ngayon? Ang Myriad Worlds ay hindi tulad ng karagatang ito. Maraming malalakas doon, at napakadelikado. Alam ko po, seryosong sagot ko. Pero dahil dito, mas lalo kong gustong pumunta doon. Dahil sa totoong labanan lang, ako mabilis na lalakas. Bukod pa rito, huminto ako sandali. Nararamdaman ko na ginagabayan ako ng aking bloodline. May dahilan kung bakit kailangan kong pumunta sa Myriad Worlds. Natahimik sandali si Ina, at kalaunan ay tumango siya.
Dahil nakapagdesisyon ka na, susuportahan kita, pero hindi ka aalis mag-isa. Pupunta ang buong pamilya natin. Tama, sabay-sabay na sabi ni na kuya at ate. Tayo ay isang pamilya, syempre dapat magkasama tayong kikilos. Nang inag sa tuwa ang buong katawan ng Peiteng. Haring Dragon, totoo ba ito? Totoo po ba ito? Hindi makapaniwalang tanong niya. Syempre, totoo yan. Seryosong sabi ko, mawawala kami ng ilang panahon. Pinagkakatiwala ko na sa iyo ang karagatang ito. Tandaan mo, maging patas at mahigpit ka. Huwag mong sisirain ang tiwala ko sa iyo. Masusunod po, hindi ko po bibigwin ang Haring Dragon. Sabik na lumuhad sa lupa ang leader ng mga higanteng Peiteng. Handa na ang lahat, bukas, sisimulan na namin ang aming paglalakbay. Sa pakikidigma sa Myriad Worlds. Nang tumagos sa dagat ang unang sinag ng araw sa umaga, naliwanagan nito ang buong kuweba ng dragon. Kaming lima ni na ina, at ang aking mga kapatid ay nakatayo sa labas ng kuweba. Sa likod namin ay nakaluhod ang maraming halimaw dagat. Nagpunta sila upang ihatid kami. Haring Dragon, aalis na po ba talaga kayo? Pero mananatili pa rin ang presensya ko sa karagatang ito. Sino man ang maglakas loob na gumawa ng gulo rito, ay ituturing na kaaway ko. Masusunod, sabay-sabay na sagot ng mga halimaw dagat. Pagkatapos magpaalam, dahan-daang umakyat sa kalangitan kaming 5 dragon. Oo, umakyat sa kalangitan. Bilang isang siyam na kukong gintong dragon, natutunan ko na ang kapangyarihang lumipad sa mga ulap at hamog. Matapos namang makapasok ni ina sa True Dragon Realm, nakakalipad na rin siya, para naman sa 3 kong kapatid. Kahit na hindi pa sila pwedeng lumipad ng matagal, kaya na nila ang maikling paglipad. Nilampasan namin ang malalim na dagat, at lumangoy patungo sa ibabaw ng dagat. Pag-ahon namin sa ibabaw ng dagat, umama sa amin ang sinag ng araw. Mainit at komportable. Ito ba ang mundo sa ibabaw ng dagat? Masayang tumingin sa paligid ang kuya ko. Napakaganda, talagang napakaganda. Umikot ako, at lumipad sa malayo. Sumunod sina ina at ang 3 kong kapatid. Lumipad kami sa walang katapusang karagatan. Sa matataas na bundok, sa malalawak na kapatagan, sa aming paglalakbay, nasaksihan namin ang lawak at ganda ng mundong ito. May mga higanteng ibon na lumilipad sa langit. May malalakas na mabangis na hayop na tumatakbo sa lupa, at may mga mahiwagang nilalang na nakatira sa kagubatan. Mas nakakamangha ang mundong ito kaysa sa inaasahan ko. Untong hininga ni kuya. Oo nga, tumango ako, pero nasa labas pa lang tayo nito. Ang tunay na nakakamangha ay ang Myriad Worlds. Nang sandaling iyon, biglang lumitaw sa kalangitan, ang isang higanteng bitak, kumikinang ito ng iba't ibang kulay na liwanag, at naglalabas ng nakakatakot na puwersa ng kalawakan. Mayroong walang katapusang oportunidad at panganib doon. Handa na ba kayo? Tumingin ako sa pamilya ko. Handa na, sabay-sabay na sagot ng 4. Aalis na tayo. Nauna akong pumasok sa bitak. Sumunod sina ina at ang 3 kong kapatid. Punong-puno ng panganib ang pagpasok namin sa bitak. May nakakatakot na agos sa kalawakan. Ang patuloy na humahampas sa amin. Kung hindi dahil sa matitibay na kaliskis ng dragon na pumoprotekta sa amin. Paniguradong matagal na kaming napunit ng pinong-pino. Nang nagtiis kami, at patuloy na lumipad, isang nakakasilaw na puting liwanag ang kumislap. Nakalabas na rin kami sa bitak. Nabigla kaming lahat sa nakita namin. Isa itong ibang klase ng mundo. May mga lumulutang na higanteng isla sa kalangitan. Ang bawat isla ay naglalabas ng malakas na enerhiya. Sa malayo, may mga true dragon na nagpapalipat-lipat sa mga ulap. Isa itong siyam na kukong gintong dragon na nasa tamang edad na. At napakalakas ng enerhiya nito. Higit pa ito sa naiisip ko. Senior, magalang kong pagbati. Huwag na tayong maging formal. Tiningnan ako ng gintong dragon. At may paghanga sa mga mata niya. Para mag-evolve bilang isang siyam na kukong gintong dragon sa ganyang edad. Magaling ang talento mo. Pero iba ang Myriad Worlds kaysa sa labas. Maraming malalakas na naririto. Kaya kailangan mong mag-ingat. Salamat po sa payo, Senior. Seryosong sabi ko. Humayo ka, batang Haring Dragon. Ngumiti ang gintong dragon. Napakalaki ng Myriad Worlds. Maraming oportunidad na naghihintay sa iyo. Sana isang araw ay lumakas ka pa. At umabot ka sa antas ko. Pagkasabi niyon, naglaho ang gintong dragon sa mga ulap.